Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from March 3 to March 9. Ayan, tumitingin pa ako sa kalendaryo. Baka tayo'y magkamali. March 3 to March 9, Aries. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo, Aries. March 3 to March 9 message. Weekly gabay, tarot scope. Anong kailangan marinig ng mga Aries ngayon? Will be straightforward. Ayan, may umaangat na. The Queen of Cups. Gusto ko sanang ikat, pero kusang umaangat ang ilang sitwasyon. Hindi natin pipigilan, Aries. Anong kailangan yung marinig? Add pa tayo. Uy. Ayun o. Uy. The Knight and Queen of Cups. Eto, pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon, pero regardless naman kung ano yung katayuan or status ng inyong relationship sector, single ka pa man, in a relationship, or married, I see new beginnings. Merong kilig, may bagong simula, yes. Walang tamis, umaangat dito yung love. Love ngayong linggo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Maybe, ito po yung pinaka-advice na kailangang marinig that you are being loved, Aries. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang low-key lang, ang private lang nung ilang sitwasyon or in a way hindi mo ramdam ang iyong kapareha, okay? Kasi sa ilang bagay-bagay or personal agenda, trabaho, pero andito yung pagkabalanse naman eh. Okay, higit niyong napupunan itong ilang kakulangan. Andito yung effort, yung tiyaga, especially sa inyong mga buhay, relationship. Ito yung umaangat. Andito talaga, walang tamis. Mapupunan itong ilang kakulangan. Baka ito, ganun yung pinaka-advice. If ever, nitong mga nakalipas na araw o linggo, tayo po ay weekly lang naman. Okay? This week, i-claim natin na mas aangat yung appreciation or marirecognize kayo, mapupuna kayo ng ilang tao sa inyong paligid. Andito yung support, yung love, kahit sa simpleng salita, o hindi nyo pa man yan maramdaman as I've mentioned, ayan, I see balance or healthy yung compromise, connection, ang umaangat ngayon. Or ito nga po yung kailangan yung mapaangat for some of you kung meron kayong pinagdadaanan. May aayos, mailalaban, may babalanse naman ang ilang sitwasyon. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong bagong linggo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay, kapalaran tarot scope tayo from March 3 to 9. Ayan, 2025. Ito na po ang inyong reading, Taurus. Anong kailangan yung marinig ngayon? Message. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito, Taurus. Ay, maangat na. Alam niyo, gusto kong ikat ang ilang sitwasyon. Ikakat sana natin yung baraha, pero kusa nang umaangat eh. Ay tayo. Taurus, anong kailangan yung marinig this week? Okay, hindi kailangan laliman or katakutan. The Death card, the Nine of Cups. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Anong kailangan marinig ng mga Taurus? Uy, 9 and 9. Add pa tayo. Taurus this week and the Judgment card. Okay. New beginnings, Taurus. Dumadaan ka sa ilang transitions, transformation. Yes, may ilang changes. Kung meron ka mang pinagdadaanan, wala namang perfect na buhay talaga. Andiyan ang ups and downs, highs and lows. Minsan, hindi nagiging madali panghawakan yung ilang sitwasyon. Pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha, Taurus, that everything is temporary. Nothing is yet set in stone. Patuloy na pwedeng mabago yung sitwasyon mo ngayon. Lalo pa yung hindi kagaanan. Maring tinetest dito, 9 of Wands, ang iyong PC, ang iyong kakayanan. Kung paano mo mas higit na mapapaangat yung tamang responsibility kung paano mo hinahandle ang ilang sitwasyon. Hindi madali, I will be honest. Parang ang hirap masatisfy ngayon ng ilang bagay. Reversal tayo, could be about your relationship
partnership, or sa inyong mga sariling pakiramdam, physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually with the Death card. Ang hirap punan yung ilang kakulangan sa buhay. Sa hirap din ang buhay natin ngayon. Pero pinapaalalahanan ka dito, again, I see new beginnings, hindi natatapos sa isang hindi kagaanan ang inyong sitwasyon. Masisettle, okay, maayos, ayan, merong settlement, may, kumbaga, positive lang tayo. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, Moonchild, pero, ayan, huwag mong sukuan ang buhay. Laban ka lang. Ayan. May kaliwanagan, may kaklaruhan. Paangatin mo lang din yung awareness sa'yo, no? Yung ikaw, bilang isang individual sa iyong buhay, relasyon, trabaho, meron kang Tower, Taurus. Naway ito yung mapaangat mo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay kapalaran tarot tayo para sa bagong linggo. This is from March 3 to March 9, 2025. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, Gemini. Anong kailangan marinig ng mga Gemini ngayon? Guidance po para sa taong nakikinig. Gusto mo natin ikat? Kanina pa tumatalo ng cards, excited sila. Hindi natin ikakat. Kung yan, yung mga bumabagsak niya lang. Gemini this week. Gemini. Ayan, ang dami pa hindi natin pipigilan. Isa-isahin po natin the 5 of Cups. Knight of Pentacles, the 8 of Pentacles, 6 and 8 of Pentacles. The King of Cups and the Ace of Swords. Reverse. Okay, Gemini. Pinapaalalahanan ka dito ng baraha na ayan o, hindi pala pantay. Tinitingnan ko yung camera. Na, alin, kalma. Halo-halong emosyon yung aking nakikita. Parang this week, for some of you, just only take what resonate. Ay, andito yung focus, yung concentration sa yung goal, sa mga goal mo, ambition mo, na ang ganda. Pero, maaring para sa ilan ay mayroong pagkasobra. Para bang, ang ilan ay nagiging or magiging perfectionist na hindi naman masama. Kasi syempre gusto lang natin maganda. Yung halimbawa, meron kayong proyektong nilalakad, tinatrabaho, gusto nyo maayos ang ilang sitwasyon. Pero, wag lang din, kasi yung pagiging action-oriented dito, career-oriented nyo, especially sa trabaho nga, andito eh. Pero at one point, this week, tayo po ay weekly lang naman, parang hindi kayo masasatisfy. Parang kanina ko pa mention from Aries, kung nakapakinig kayo sa salitang satisfaction. Parang meron kayong gustong ma-reach. Siyempre, yung goal natin. Pero, hinay lang, okay? Huwag kang magmadali, huwag kang mainip. Don't be too hard sa iyong sarili as long as andito yung focus mo sa iyong own goals. Sabi ko nga, wala kang malalim dapat na ikabahala. Andito yung pagka-balance. Tuloy ka lang, minsan makakaramdam lang ng ilang kabagalan. Pero huwag kang malugmok, huwag kang mainip. Just because at one point this week ay hindi ka masatisfy, hindi ka matuwa, hindi mo magustuhan yung anumang tinatrabaho mo. Hindi ibig sabihin, ay doon na lang yun. Okay? Ayun lang naman. Kung kailangan mo ng support, I see dito na merong give and take. Kahit sa simpleng enerhiya or pagpapayo, andito yun. Hindi ka nag-iisa. Lalo kung meron kang pagdadaanan ngayong linggo. Gamitin, paangatin ng iyong boses, the Ace of Swords, Reverse. Ang ilan kasi baka sarilinin lang yung problema or tension na ito kahit sa simpleng pakiramdam. Malaking bagay na, na sasabi mo or na ipapaangat mo ang iyong emosyon. Siyempre, dito lang ito sa ilang taong alam mong higit na totoo at mapagkakatiwalaan. Okay, sa mas praktikal ngayong linggo may pagka-busy and productive lalo pa sa usaping trabaho at buhay karera. Ito yung umaangat para sa inyo this week.
Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran gabay tayo from March 3 to March 9, 2025. Ito na po ang inyong reading, Cancer. Anong kailangan nyong marinig ngayong bagong linggo? Message. Cancer, guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Cancer? Sa taong nakikinig ngayon, tayo po ay general reading. Weekly gabay. Okay. The Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, the Six of Cups, Reverse. Cancer. Timing. The Wheel of Fortune. Timing is everything. Kung meron kayong hinihintay na impormasyon, balita, or ano pa man yan, tayo po ay general reading. Just only take what resonates. Especially, kahit pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Pero darating yan, kayong mainip sa tamang pagkakataon, tamang panahon. The Wheel of Fortune, andito yun yung destiny. Yung nakalaan para sa'yo. Hindi yan tatakbo, hindi yan maliligaw. Sabi nga nila kung para sa'yo ay para sa'yo. Or sa mas practical, kung meron kang kinakaharap ngayon na ilang imbalance, kumbaga parang ang hirap maging matatag ngayon sa buhay. Wala, ang hirap ng buhay ngayon, pero the Seven of Cups, the Queen of Pentacles, pinapaalalahanan ka ng barahan na may paraan, okay? Merong paraan. Merong solusyon. Ang dami. Andito yung ilang options, choices mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? For some of you, the Six of Cups ay narito, Cancer, lagi mong alalahanin gaano man kababaw or kalaki, kabigat, kagaan ang pinagdadaanan, hindi ka dito nag-iisa. Paangatin ang iyong boses, especially sa ilang taong malapit sa iyo. This is the best week to reconnect dito sa ilang person or people from the past. Yes po, it is about the past. Kahit sa simpleng pagpapayo, reversal tayo, Cancer, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or dito sa ilang tao na aking na-mention, anyone na may kaugnayan from your past. So, maaari may connection, reconnection, kahit over the net lang po ito, kahit sa simpleng pag-uusap or pagpapayo, napakagandang pagkakataon na maging bukas ka. Lalo kung meron kang agam-agam dyan or pangangailangan. Sabi ko nga, hindi nagiging madali, pero timing. Okay, timing. Huwag kang... Ito parang message din kay Moonchild to Sa dami ng pinagdadaanan natin lately, huwag tayong... Bilang ako po isang I have my sun sign in Cancer, huwag tayong sumuko, laban lang. Samahan ng dasal, okay? May paraan, may solusyon, malalagpasan natin itong ilang struggle ng buhay. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran gabay from March 3 to March 9, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo, Leo. Message. Anong kailangan marinig ng mga Leo ngayon? Advice po para sa kanila. Mensaheng gabay. Uy. The Star ay narito. Okay. Okay, again. Alam mo, ang deck talaga na ito ay excited. Gusto nating ikat ang baraha pero kusa na pong umaangat The Star, the Empress Coin, the Page of Cups, and the Queen of Pentacles, Reverse. Maganda. Andito yung hopes, yung dreams, yung ilang goal mo, the Star. Manifestation card, the Empress card. Ang iyong ganda, kakisigan, physically, mentally, emotionally, yung iyong kakayanan. Andito na lahat. Kompleto, Ricardo. Ang linggong ito para sa iyo. Hindi mo pa man ito ma-realize sa iyong sarili. Leo, or maybe ito yung pinaka-message. Kapitan mo ang iyong pangarap. Pangpangarat? Ano ito mo siya? Tayo po ay live na live. Nabubolol-bolol na naman ang Moonshag. Kapitan mo ang iyong pangarap.
na bituin. Ayan, hold your vision. Kung tayo po ay weekly, kung ano man yung nakikita mong ikaw, 6 months, a year from now, panghawakan mo yan. Kasi maaring hindi yan mabaliwala. Lalo pa kung alam mo naman, ito umaangat din dito yung sense of responsibility, yung pagiging provider mo, or mapaangat yung paano ka magbigay, paano ka mag-alay ng energy sa isang relasyon, trabaho, okay, pamilya, yes po. The Empress, lalo kung meron na kayong, may mga anak na kayo, or meron na kayo talagang iniiwanan ng prioridad na hindi madali. Pero i-claim natin, na ngayong linggo, mas magiging matatag ka, mas makikita ka, Empress, mapupuna ka, lahat ng hirap mo, yung tiyaga mo, yan po ay hindi nababaliwala. Ang ganda. This is not the week para pangunahan ka ng kaba or ano pa mang pangamba na baka hindi na wala kang nagagawa or hindi mo kaya. Aking ulitin, andito, merong nai-impress sa'yo. Ayan, napupuna ka, nakikita yung bawat effort mo. Umuusad ka para sa higit mo grow foods. Go glow grow foods, hindi. May spark, may pagkinang. Patuloy kang mangarap para sa yung kinakaharap. Ano man yan. Ups and downs ng buhay. Laban lang ngayong linggo para sa inyo. Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran gabay, tarot scope tayo. From March 3 to March 9, 2025. Kuha tayo ng mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Message po para sa mga taong ito, Virgo, this week. Anong kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay po para sa mga Virgo. Okay, finally. Sa inyo ko lang maikakat ang baraha. Walang tumalon From Aries, ay tumalon ng kusa sa inyo, kinat ko. The Knight of Cups, the Emperor, the Five of Swords, the Two of Pentacles. Okay, Virgo this week, or ngayon pa lang maaring para sa ilan, naramdaman na, I will be honest, may ilang imbalances, okay? May ilang tension. It could be about your work, the Two of Pentacles, or family, relationship-wise, kahit pare-pareho kayong Virgo ng sign, ang bawat isa po ay magkakaiba. Pero meron akong tension na sana hindi mauwi sa mas malalim na conflict or disagreements. Ang mga bagay-bagay daw, sabi dito, ay maidadaan sa magandang usapan, mabuting usapan, may babalanse. Mahirap lalo pa kung maunahan tayo ng emosyon. Pero huwag kayong matakot, huwag kayong pangunahan ng emosyon na hindi okay. Meron ako nakikitang pag-init dito yung init ng emosyon, bugso ng damdamin, init ng ulo, na normal. Your feelings are valid, Virgo. Hindi naman tayo perfect. Walang perfect. If ever mag-apply ito sa ilang tao sa inyong buhay, your boss, the Emperor, or someone na parang mas nakatatanda, mas nakatataas, may dahilan ng bawat isa. So, anong kailangan natin dito? Hindi madali, pero ako na naman ba ang magiging bigger person, Moonchild? Pero parang gano'n na nga. Para lang hindi to something maging malalim. Kasi maaring sa true lang, merong pinagdadaanan itong ilang tao sa inyong paligid. So, sapat na pag-unawa. Or ikaw mismo, okay? Sapat na pag-unawa lang din sa iyong pinagdadaanan. Ayan. So, maaaring ang ilan sa inyo ay maging extra sensitive or emotional this week na aking ulitin, normal naman. Huwag ka lang pangibabawa ng worry or pag-aalala na baka dyan na lang. Okay? May pagbabago pa. The Knight of Cups. Andito yung pagmamahal mo. At mas mapapaangat mo yan patungo sa higit nyo ikatatatag sa relasyon man, pamilya, or buhay, karera. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran gabay
from March 3 to March 9, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Libra, anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Message. Guidance para sa mga Libra. Anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayon? May bumagsak na. The Three of Wands. Reverse. Guidance advice para sa mga taong ito. The Six of Swords, Reverse. Six of Pentacles. Add pa tayo. Seven of Cups. Okay. Okay. I'm getting a message dito na merong connection, reconnection. Somehow, for some of you, maring dama na ito. Naramdaman na. Tayo po ay weekly. Okay, weekly gabay. Meron bang nagbalik na numbalik? Merong reunion, reconnection, especially anything na may kaugnayan sa ibang bansa. Kahit over the net lang ito, could be about your family, relatives, or partner. Ayan. Pero kung mas lalaliman, maaaring kahit sa simpleng emosyon ng ilan sa inyo ay nagre-reminisce ngayon. Kumbaga, nag-throwback ang eksena, flashback Friday. Charot, hindi. Pero parang merong nanunumbalik. Lalo pa kung ang ilan sa inyo ay nakaramdam nung or naiwanan nung unfinished business or walang closure sa buhay pag-ibig ba ito? Or partnership? Tayo po ay general reading. Again, just only take what resonate. Pero dito ngayon, maaaring mapaangat yung opportunity na meron daw paraan. Ang dami. Andito yung ilang options, choices na pwede nyong pagpilian talaga. May solusyon sa ilang ganap na ito na, ayan, na parang napornada o hindi natuloy sa mas praktikal. Ano ba ito? Kasi may umangat na travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Lalo yung mga plano nyo na pamilya or kaibigan, excuse me po, na hindi na tuloy-tuloy. Ay, hindi matuloy-tuloy, pero baka, why not? Mapaangat nyo yung kahit sa simpleng ideya or pagpaplano ang ilang sitwasyon ngayong linggo. Okay? Andito yung potential, yung opportunity. Merong pagkabalance, Six of Pentacles. Merong give and take. Lalo pa nga po, halimbawa, ito'y hindi naman kailangan laliman, hindi about sa relasyon, walang closure, pero itong sabi ko ngayong napornada yung proyekto or plano sa buhay, hindi nyo napanindigan, itong unang nagdaang buwan ng taon, and this time, iniiwanan ka ng pagpapayo dito ng barahan na walang imposible. Huwag mong sukuan kung ano yung mga gusto mo pang ma-achieve or marating. Okay, pero isa-isa lang, hinay lang. Kasi dito baka naiiwanan ka ng frustration or confusion na baka hindi na, wala na. So take it easy, take everything one day, one step at a time. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran gabay from March 3 to March 9, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Anong kailangan nyo marinig ngayon? Message. Scorpio, this week, anong kailangan gabay ang marahil nais natin iparating sa taong ito? Scorpio. Okay. Cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. Will be straightforward. Uy, kakaangat lang yan. Six of Swords, the High Priestess, the Ten of Cups, and the Four of Cups. About your relationship, ito yan. Kasi kakaangat lang kung nakapakinig kayo ng Libra. Relationship, partnership, especially family. Okay, kung meron kayong pinagdadaanan sa buhay na hindi kagaanan, sabi ko nga, ito yung umaangat lately, damang-dama ni Moonchild din to as your co-water sign. Ayan. Hindi madali. Pero, through ups and downs, highs and lows ng buhay, positive, negative, pinapalalahanan ka ng barahan na andito, yung saya.
Parang ang hirap paniwalaan yan, Moon Child. Nag-i-struggle ako ngayon for some of you, okay? Pero dito, umaangat ang hindi nyo pagsuko. Paglaban nyo, pakikibakan nyo, pagsubok nyo ulit, or mula dito sa ilang pagsubok ng buhay, susubok at susubok kayo. Para dito sa gusto nyong marating, yung comfort, yung security, yung pagkakalma, yung merong hinga, yung makakahinga ka ng malalim ng stress-free or walang malalim na problema. Okay, pero sa ngayon, kung nakakaramdam ka ng struggle, ng difficulty, parang nagkakaroon ng ilang imbalance, at parang hindi umaayon ng ilang sitwasyon sa'yo, tayo po ay weekly, hindi kailangan laliman. Huwag mo sukuan, laban. Paangatin, okay, yung kakayanan mo na mapangahawakan mo ito. Or other messages, baka yun na yung pinaka-advice, na hinga din. Pag may time, huminga ng malalim, nang makahinga dito sa ilang isipin. Sa inyong mga paraan, kahit pare-pareho kayong sign na sa Scorpio, why not? Nearby water ba ito, the Six of Swords? Or pagdating kay Mother Earth? Ayan, spend quality time kasamang pamilya kung saan kayo higit na magiging masaya. Hindi madali, pero kailangan labanan natin, i-divert yung energy sa mas positibo. Okay? Hindi sa iiwanan nyo, if ever meron talagang existing na problema, hindi sa iiwanan nyo yan, pero isa-isa lang. I see support, again, di kayo nag-iisa dito. Pero paano yan, Moonchild? Parang ako lang talagang mag-isa. The High Priestess, pinapaalalahanan ka, naiangat mo ito sa kanya, surrender mo ito lahat sa kanya. Lalo pa yung mga sitwasyon na ang hirap pang hawakan. Sapat na paniniwala, syempre pa sa iyong sarili, yung tiwala na may bibigay mo sa proseso na pinagdadaanan mo, at yung tiwala sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal ang ilang pinagdadaanan mo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay kapalaran tarot from March 3 to March 9, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong linggo. Sagittarius, message. Anong kailangan marinig ng mga Sagittarius na yan? Okay. The 9 of Wands. Add lang tayo. Anong kailangan pang marinig ng mga taong ito? Okay. Okay. So, hindi natin pipigilan. The 9 of Wands ay narito. 5 of Wands. 5 and 5 of Pentacles. I will be honest, maaring merong ilang difficulty. In a way, baka daman na ito ngayon pa lang. Tayo po ay weekly Sagittarius. Hindi kailangan laliman or katakutan or ano pa man. The Temperance Card, meron lang ilang challenge, kumbaga, sa buhay. Could be physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually. The Temperance, the Judgment Card ay narito. Pero ito ay pawang test, the 9 of Wands. Pawang test, tinataas ang inyong PC, ang inyong pasensya, or ang inyong mga paraan kung paano nyo mapapaangat yung tamang responsibility ng walang pagkakulang or pagkasobra. Andito ang pagprotekta sa inyong mga posisyon o relasyon. Hindi madali guys, reversal tayo every time. So pwede itong mag-apply mismo sa inyo, yes, or sa ilang tao sa inyong paligid. Maaring higit din kayong kailanganin ngayon ng ilang taong ito na malapit sa inyo. Hindi nagiging madali, Sagittarius, pero sapat na pag-unawa lang din sa bawat na pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo na to kasi very flexible and adaptable kayo sa sitwasyon. Andito ang pag-unawa. The Judgment Card. Andito yung awareness, yung puso nyo, yung pagiging generous or compassionate nyo. Lalo pa if mag-apply na halimbawa kahit sa simpleng enerhiya or talagang may patungkol sa pera, mayroong mangailangan sa inyo, pinapaalalahanan kayo ng barahan na andito ang suporta. Or kayo itong mangailangan, hindi kayo nag-iisa. Okay? Or sa mas practical, baka mayroong nakakamiss sa inyo. Yes po.
Pero parang ang hirap ilaban or panghawakan ngayon dahil meron akong challenge. Sabi ko nga, struggle, na normal naman. Lahat tayo maharap dyan. Pero laban ka lang, aking ulitin. Andito pa kung naghahanap kayo ng sign, kung andito pa ba ako sa tamang posisyon or tamang tao. Maring ito lang yung ngayon, guys. Yung current energy na marahil kailangan yung marinig. Of course, pwede itong mabago. Nothing is yet set in stone. Pwedeng mabago sa paraan nyo. Sa patuloy yung pwedeng pag-action rin or desisyon na gagawin. Pero sa ngayon, parang tinatest kasi kayo eh. Ang inyong mga faith or kung paano nyo again panghahawakan ng sitwasyon. Balance is the key. Huwag kayong magmadali, huwag kayong mainap, huwag kayong mainis. Ayan. The temperance card is in reverse. Aking ulitin, mapaangat nyo sana yung sapat na pag-unawa. Yung mga puso nyo, meron kayo niyan. Lahat tayo meron yan. Sapat na pag-unawa. Yung awareness na ang bawat isa ay magkakaiba. Okay? At kalma lang din. At andito ang protekta. You are being guided and protected. Ito yung umaangat ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay kapalaran tarot scope po tayo from March 3 to March 9, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-advice para sa inyo ngayong bagong linggo. Message. Capricorn, guidance para sa mga taong ito. Uy, anong kailangan yung marinig? May sumasama sa aking kamay. Capricorn will be straightforward. Guidance po para sa kanila this week. Okay. Capricorn. Sa taong nakikinig ngayon, weekly tayo guys. Weekly kapalaran. Okay. Isa-isahin natin. The King of Swords, the Ten of Pentacles, the Eight of Cups reverse, and the Death card reverse. Hindi kailangan katakutan o laliman. Meron lang itong kalakip na mensahe. Ang ilan sa inyo, Capricorn, ay dumadaan sa personal na pagbabago. Personal transformation, changes, transitions, kahit sa simpleng emosyon, pakiramdam, o hindi nyo pa man ma-realize, umaandar kayo, may progress. Kahit paminsan parang ang bagal ng ilang bagay-bagay. Huwag nyong bigyan ng limita ang inyong mga sarili, na baka hindi na, wala na, or walang paggalaw na nagaganap. Buhay, career man ito, pamilya, pera, andito na lahat. Ten of Pentacles reverse. As long as alam nyo sa inyong mga sarili, Capricorn, na patuloy lang kayong nanlalaban. The Eight of Cups reverse. Mula dito sa ilang pagsubok ng buhay, patuloy kayong sumusubok. Hindi kayo, just because merong nagtapos na tapos, or merong hindi naging okay sa inyong pakiramdam, or parang walang nangyayari, hindi yun sana maging dahilan daw para kayo mapanghinaan ng loob at hindi naman laban pa sa inyong buhay. Kasi as a Capricorn, andyan yung sense of service nyo, sense of responsibility, yung purpose. Pero at one point, lalo kung may pagkasobra at nagiging perfectionist ang ilan, syempre gusto lang natin yung maganda, pulido, kumbaga ang sitwasyon. Pero, take it easy. Okay, wala namang perfect na sitwasyon, relasyon, posisyon. May mga pagkakataon na hindi natin masasabayan ng ilang tao sa ating paligid o hindi natin magugustuhan yung ganap. Pero sana, wag kang pangunahan dyan ng pangamba, pag-aalala, or yun bang sa mas practical, tension for some of you. Okay. Other messages. Ang lawak kahit dyan sa ilang barahan na umangat. Kung hindi yan mag-apply, the King of Swords. Andito, yung kayo, yung pagiging matalino nyo, yung kakayanan, yung pagiging madiskarte, hindi nyo pa man yan ma-realize, kailangan yan po ay mapaangat. Okay, mula dito sa ilang kakulangan, na gusto nyong punan, pera, pamilya, trabaho, yes po. Paangatin yung tiwala. Other messages, kung hindi pa rin yun mag-apply,
Ito, i-add ko, maaring merong connection, reconnection, may magbabalik, merong susubok ulit. Mula sa ilang pagsubok na inyong pinagdaanan, again, tayo ay general reading, pwede ito'y may kaugnayan saan? Relasyon, pamilya, or pang sports pa. Charot. Hindi. I see renewal, rebirth, the death card. Huwag niyong bigyan ng limita ang inyong sarili. Go with the flow. Let things flow naturally sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig, or buhay karera. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay, kapalaran, tarot scope po tayo. Ito na ang inyong reading, kuwalang tayo ng pinaka-advice message para sa inyo. Guidance para sa mga Aquarius na nakikinig ngayon, message. Anong kailangan nyo marinig? Weekly po tayo. Ngayong linggo, Aquarius. Para sa taong ito. Okay, cut natin into 3. Kunin lang po natin ang pinaka-mensahe. The Queen of Swords. The Knight of Swords. 7 of Wands. And the Ace of Swords. Parang minaalala ko. Tayo po ay live na live sa FB. Parang ganito yung natugunan ko kay Miss Miyaka. Nandyan ka pa ba? Sa yung person na si Aquarius. And dito yung pagiging. Ayan. Alin? Paglaban. Pagsugod. Parang meron gustong maiparating, masabi. Umangat yung expression. Yung love language, if this is about relationship, o yung act of service sa buhay, karera, trabaho. Andito yung init. Okay? O yung kagustuhan na merong maiparating na kahit sa simpleng salita, mensahe, komento, or ang ilan sa inyo, sabi ko nga, higit kayong magiging expressive sa inyong nararamdaman. Or ito yung pinaka-advice na marahil kailangan mapangat ang inyong mga boses. Kasi malaking bagay, ano? Lalo pa kung if this is something na matagal nyo nang kinikim-kim, sinasarili, huwag nyong sarilinin. So, huwag nyong sarilinin yan. Hindi madali. Pero, andito ang paglaban nyo. Ang pagprotekta nyo sa inyong posisyon sa trabaho or relasyon. Kahit pa sa kabila ng ilang hindi komportableng ganap minsan sa daan. Andyan ng ups and downs. May ilang bako-bakong daan, nagkakaroon ng ilang glitch, ng ilang delays, kabagalan, pagkainip. Pero manlalaban ka. Tutungo ka doon. Parang I am getting a message na parang sa hinaba-haba ng prosesyon, mapapaangat mo dito yung bago. O yung nararamdaman mo, the Ace of Swords. Hindi ito yung week, tayo po ay weekly para magtago ka sa iyong comfort zone. Ipamalas mo na yan, ipakita mo na yan, paangatin mo na yan, ano yun? Ang iyong kakayanan. Sa iyong paraan, Aquarius, okay? Showcase mo yan sa showtime. Huwag mong pagdududahan kung ano yung ikaw bilang isang individual sa relasyon man, again, or posisyon mo sa trabaho, maging ano pa man yan, andito yung enerhiya, yung lakas, yung power, yung init. Okay? Patungo kayo, umaandar kayo guys, kung sa mas practical, baka nakakaramdam talaga kayo ng delays, or kawalan ng progreso, maybe ito yung sign na umaandar kayo, gumagalaw ang ilang sitwasyon, gaano man kabagal minsan. Huwag kayong pangibabawan ng pag-aalala or pangamba. Tiwala. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay kapalaran tarot scope tayo from March 3 to March 9, 2025. Kuha lang tayo ng ilang advice para sa inyo. Message. Para sa bagong linggong ito, Pisces, anong kailangan nyong marinig? Okay. Alam ko ano tayo. Dito tayo sa inyong birthday season, Pisces. Pero I will be straightforward. Di ko tatamisan, wag laliman. The Ten of Swords. Kita mo siya. May ilang espada na nakadagan sa likod. Siyempre, hindi yan madali.
Could be physically, mentally, emotionally, or financially, spiritually. The High Priestess ay narito. Hindi isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo. Pero maaring ngayon pa lang, in a way, ay hindi nagiging magaan ng ilang sitwasyon. Parang ang hirap panghawakan, ang hirap bumangon sa umaga, or para harapin ang liwanag ng ilang ganap. I feel dito na merong kahit sa simpleng tensyon, pero may ilang drama, issue na pwedeng umangat this week. But this is something na Pisces, pinapaalalahanan ka ng baraha, mapapanghawakan mo. Walang ihahain sa iyo ang mundo, ang universe, or the world, rather, parang baliktad. Hindi. Pinapatawa ko lang kayo. Medyo may hugot eh. Walang problema na hindi nyo makakaya. Okay? The Eight of Cups. Kahit pa parang, ito yung ilang laban na tanging kayo lang nakakaalam for some of you. Susubok. With Eight of Cups, ito yung madalas na linyahan ko dito eh. Patuloy kayong manlalaban. Susubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Right now, okay, maaaring sinusurpresa kayo, ginugulat kayo. Ginugulat pa rin kayo ng mundo. Na minsan, wala naman tayong control kung ano yung ganap sa ating paligid, kung paano yung pag-aksyon, desisyon na ginagawa ng ilang tao sa ating paligid. Pero meron kang control kung paano ito i-handle ngayon. As a Pisces, huwag mong pagdududahan kung anong sinasabi dyan ng iyong puso. The High Priestess, kasi baka ini-ignore nyo eh. For some of you, kung ano yung issue or ano yung kailangan gawin, you have to trust your intuition. Follow your heart. Okay? At if ever meron talagang pagdadaanan dito, parang ang hirap tuloy bumangon sa umaga, parang ganun yung enerhiya na nakikita ko dito. Ang hirap magsalita, ang hirap i-handle ng ilang sitwasyon. Birthday season nyo pa man ngayon. So, ano na to? Ito isang proseso po na kailangan yung pagkatiwalaan. Samahan ng dasal to, guys. If ever mag-apply ngayon pa lang, sinusubo kayo ng buhay. I-remind mo ang sarili mo na meron kang lakas, okay? Na pangahawakan, mailalaban. Pero, other messages, maaaring meron magbabalik, reconnection, reconciliation, reunion. Yes, reconciliation, kasi sabi ko sa'yo, may pag-aayos, masisettle to, or merong mabubuo ulit na ilang sitwasyon. Kung saan magkakaayos or maayos nyo ang mga ganap na ito. Ito lang po, yung pwedeng umangat ngayong linggo, hindi ibig sabihin ay hanggang dyan ka na lang. Or hanggang, alam mo yun, forever na yun. Hindi, malalagpasan. Lalo pa kung mag-apply ang aking ilang naiwan dito. Deserve nyo ang kalma, pagkakalma, stress-free. So, divert your energy kung kinakailangan sa mas masasaya. Mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin, Moonchild, pero deserve nyo ang kalma, yung pagkakalma ng buhay. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.